napapansin mo ba to? Mas marami ng influencers ngayon sa Pilipinas ang nagsasabing nakilala nila si Kristo. Hindi ito trend at hindi rin ito coincidence. Sila yung mga taong may followers, may pera, may opportunities, and meron silang tinatawag nating fame. Ito yung mga taong pinapangarap ng iba ang kanilang buhay. Pero bigla mong maririnig sa kanila na hindi ako fulfilled. May kulang. At higit sa lahat, maririnig mo sa kanila na pagod na ako. Hindi lang ito nangyayari sa isang niche or sa isang circle. Makikita mo ito sa mga artists, vloggers, content creators, at even sa mga business people. At kapag pinakinggan mo lahat ng kwento nila, iisa lamang ang ugat. Sa video na to ay pag-uusapan natin bakit napakaraming mga influencers ngayon sa Pilipinas ang kumikilala at dumalapit kay Jesus. Hindi para manghusga, hindi para mang-convert, kundi para umintindi. Alam mo bang hindi aksidente kung bakit napakaraming tao ang kumikilala kay Jesus Christ ngayon? May 4 na dahilan kung bakit si Kristo ang nagiging sagot at hindi na lang ito basta-basta paniniwala. First is, Jesus gives identity that success never can. Ang mundo ng influencer ay nagtuturo sa'yo na ikaw ay yung views mo, yung performance mo, yung followers mo. Pero si Kristo, hindi nagtatanong kung sikat ka. Hindi rin niya tinatanong kung relevant ka. Hindi niya hinihingi ang image mo. Kay Jesus, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Tinatawag ka niyang anak bago ka pa maging successful. At ito ang tatandaan mo. Kapag talagang nasa kay Kristo ka, hindi ka kailanman magiging alipin ng validation. Second one, Jesus offers rest, not just motivation. Ang mundo palaging sinasabi, push harder, do it better, level up. Pero si Jesus ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong napapagod, at kayo'y aking papahingahin. Hindi siya nag-aalok ng bagong hustle, nag-aalok siya ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Hindi lahat ng pagod ay dahil sa kakulangan ng disiplina. May pagod na dahil sa kakulangan sa pahinga natin sa Panginoon. Third, Jesus heals what no platforms can see. Napakaraming influencers ang marunong mag-edit ng videos, pero hindi marunong maghilom ng sugat sa loob. Ang camera pwedeng patayin, pero ang trauma, never. Si Kristo ay hindi lang siya nag-aayos ng behavior. Inaabot niya ang puso, ang pinanggagalingan ng sakit, at ang ugat ng takot, galit at kahihiyan. Hindi ka lang broken, nasugatan ka. Fourth, Jesus becomes the center when self fails. Sa mundo ng influence, ikaw yung sentro. Brand mo, boses mo, pangalan mo. Pero darating ang araw na mararealize mo na mabigat pala ang buhay kapag nakita mo sa sarili mo na ikaw ang Diyos ng buhay mo. Kay Kristo, hindi ka sentro pero hindi ka baliwala. May mas mataas kang pinaghuhugutan at higit sa lahat may sandalan ka kapag gusto mo nang bumigay. Hindi ka ginawa para buhatin ang sarili mag-isa. Ginawa ka para umasa, hindi para sa sarili mo, kundi umasa sa ating Panginoon. Hindi lumalapit ang mga tao sa Panginoon dahil uso siya. Lumalapit sila dahil lang matikman nila ang mundo, napagtanto nila na hindi pala ito sapat. At kay Kristo nila natagpuan ang kanilang identity, kapahingahan, kagalingan, at kahulugan. When the world says, follow your heart, the Bible says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Jeremiah chapter 17 verse 9. Habang sinasabi ng mundo na sundin natin ang ating puso, pero sabi ng Biblia, our heart is deceitful. Mandaraya, manluloko. So, it's better to follow our Lord than our heart. If you like this video, I want you to please subscribe so that you can be notified for my future videos. God bless.